So hello guys, welcome to my video for today. So yung gagawin ko topic ngayon about ito sa Iglesia ni Cristo. So sa akin, alam naman natin na nakikita natin yung nangyayari ngayon sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Magulo na, walang pagkakaisa dahil sa maling pamamahala ng mga namamahala sa atin sa gobyerno. So sa akin, naisip ko lang, paano kaya kung ang Iglesia ni Cristo ang mamahala sa Pilipinas? At kung sila ang humawak ng pera ng Pilipinas at sila ang mag-manage. Kasi nakikita ko kasi wala talagang ibang pinakamaayos na humawak ng pera at mag-handle ng pera kundi ang Iglesia ni Cristo. Hindi ko naman sinasabing hindi maayos yung iba, pero sa akin lang nakikita ko na sila ang pinakamaayos at pinakamagaling dumala pagdating sa pera. Kasi ang Iglesia ni Cristo talaga, ano sila kumbaga lahat ng abuloy o handog, yung mga kusang handog o abuloy ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, talagang masinop lahat yan. Naka-record lahat yan Doon, kung di ako nagkakamali, doon sa kalihiman yata yun o pananalabi na tinatawag. So may matagal na rin kasi kung wala sa INC Sitiwalag ako sa INC, pero ako talaga, nakita ko talaga ang Iglesia ni Cristo maayos talaga sa pagdadala. Kaya masabi ko talaga na kapag Iglesia ni Cristo ang namahala at humawak ng pera ng Pilipinas at nagpondo sa mga proyekto na yan at nagpagawa ng project, sigurado matitibay yan. Hindi basta-bastang project yan. At walang korupsyon. Kasi ang korupsyon bawal sa Iglesia Kahit naman sa government, bawal din naman kaso lang hanggang salita lang karamihan Hanggang salita lang yung bawal Sa INC, hindi pwede yun. Pag nabalitaan ka ng mangurap, tatanggalin ka. Sa politiko, nabalitaan nilang nangurap, iimbestigahan. Hanggang sa malimutan lang. Pero sa INC, hindi yun Kaya pansinin mo ang Iglesia ni Cristo, ang dami nilang mga project. Sunod-sunod ang kanilang mga project. Pondo lang yun ng handog lang yun ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Hawabat kung ang pondo ng Pilipinas ang hawakan nila. Sobrang dami nun. Kasi ang Iglesia ni Cristo, hindi lang naman sa Pilipinas nagpapagawa yan Sa buong mundo, nagpapagawa yan ng kapilya. Maraming project yan. Hindi lang kapilya, lingap sa mamamayan. Kagaya nun sa Afrika, kung panoorin yun, dami nilang tinulungan doon na Afrikano. At meron na rin mga Iglesia ni Cristo doon, kaanib na membro ng Iglesia ni Cristo. Tingnan mo na lang yung Philippine Arena, sobrang tibay. Tsaka yung, hindi ko magkamali, yung katabi ng Philippine Sports Stadium yata yun. Yung katabi ng Philippine Arena yun, dito lang. Parang, ano yun, pwede yatang soccer field yata yun Yung Philippine Stadium yata yun. Philippine Sports Stadium yata ang tawag doon. Tingnan mo ang tibay, ang ganda ng pagkakagawa. Tingnan mo yung mga kapilya nila, di kalidad. Hindi mikos-mikos ang pagkakagawa, talagang pinondohan at saka ginastusan. Hindi pwede yung mikos-mikos lang nagawa sa INC. Dahil yan, kaya pinopondohan nila yan, kaya hindi nila hinayaan na mahina yung pundasyon yan o mahina yung pagkakagawa kasi para hindi sayang yung ibinigay na abuloy at mga handog ng mga kaanib at mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kaya masasabi ko, hindi talaga kayang tularan ng Philippine government kung ano ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Kaya para sa akin talaga, mas maganda talaga na gayahin ng Philippine government ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo, ang Israel ng Iglesia ni Cristo, kasi pangalawa, unang-una sa lahat, napakaganda ng mga project nila at napakagaling nilang humawak. At magaling ang tagapamahalang pangkalatan na nagmula pa yan sa sugo, si Kapelix Y. Manalo o si Kapelix Y. Isagon Manalo at si Kairanyo G. Manalo at ngayon yung kasalukuyan na pumalit sa kanya si Ka Eduardo V. Manalo. Ngayon, ilang taon na si Ka Eduardo, kung di ako magkamali, 16 years na rin yata, 15 to 16 years na siyang namamahala sa iglesia. Pero tingnan mo, ang pinagawa nilang kapilya, nasa 4,000 mahigit na, 4,100 yata. Mahigit yun more or less, hindi ako magkamali. Bukod pa yung lingap sa mamayan. Kasi kung tutusin talaga, ang Iglesia ni Cristo ang tumutulong sa Philippine government, hindi yung gobyerno ang tumutulong sa Iglesia ni Cristo. Kaya pansinin mo, napaka-asenso at napakaganda ng Iglesia ni Cristo. Kaya sigurado, aasenso ang Pilipinas. Unang-una kasi dyan, may Diyos kasi ang Iglesia ni Cristo At talagang lahat ng ginagawa nila galing sa Bible.
talagang sinusunod nila ang aral ng Panginoong Diyos na nakasulat doon sa Bible na pinapangaral din nila. Kaya pagdating talaga sa mga proyekto at paghahawak ng pera, Iglesia ni Cristo talagang number 1. Tsaka may pagkakaisa kasi ang INC. At tsaka kung ano inutos ng tagapamahalang pangkalapatan na ito basta't naayon ito sa Biblia, sinusunod talaga ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kasi ang Iglesia ni Cristo may tinatawag na pagkakaisa at pagmamalasakitan. Sa Philippine government, wala eh. Hanggang salita lang yung pagkakaisa eh. Hanggang doon lang eh. Pero sa ANC talagang sinusunod nila eh. Kasi yun ang utos ng Diyos eh. Magkaisa eh. Kaya tingnan mo, walang nasasayang na pera ng Iglesia ni Cristo, na pundo ng Iglesia ni Cristo. Kasi yung mga pinapatayo pa lang, pinapakita na nila eh. Kaya yung mga kumakalat na utang ng Iglesia ni Cristo, mga fake news lang yun. Kaya dapat talaga, mas maganda talaga ang Iglesia ni Cristo ang mamuno sa Pilipinas para umasenso ang Pilipinas. Kasi dapat talaga gayahin yun ng Philippine government ang style ng Iglesia ni Cristo. So ang problema nga lang, yung kagaya ng sinabi ko, hindi nila basta-basta magagaya kasi puro sila kurap eh. Pero sana magbago yung mga politiko sa atin, unahin nila yung bansa at saka yung mga Pilipino. So yun lang guys, hanggang dyan lang yung video for today guys. Maraming salamat guys.